Sa isang panahon na hindi matukoy kung kailan nagsimula, panahon na ang mga kaharian ay kinatatakutan, ang mga diwata ay ginagalang, at ang mga engkanto ay hindi pa alamat kundi bahagi ng tunay na mundo. Nakatira sa pusod ng gubat ng Sierra de la Luna ang isang nilalang na hindi basta-basta mapapansin ng kahit sinong mortal. Siya si Eladio. Hindi siya engkantong mapaglaro o tuso gaya ng mga isinusulat sa lumang aklat. Siya ay isang binatang engkanto na likas ang katahimikan. May maamong mukha ngunit may matang nagkukubli ng libong taon ng karanasan. Nakaputi ang kanyang buhok na parang sinag ng buwan. Ngunit ang kutis niya ay parang hinubog mula sa lilim ng mga punong kahoy. Mula pa sa kanyang pagkasilang, itinalaga na siya na maging tagapangalaga ng kagubatan, ng mga halaman, hayop, at lahat ng bagay na likha ng kalikasan. Hindi siya kailanman lumalabas sa gubat. Ang kanyang mundo ay ang pag-awit sa hangin, pakikipag-usap sa mga hayop, at pagbabantay laban sa sino mang sumisira sa kalikasan. Ngunit gaya ng mga kwentong hindi natin inaasahang mangyari, may mga bisitang dumarating ng hindi iniimbitahan. At sa mga ganitong pagdating, nasusubok ang pusong matagal nang hindi tinapik. Isang araw, habang nililinis ni Eladio ang lawa na pinaniniwala ang pinagpapahingaan ng mga diwata tuwing kabilugan ng buwan, may narinig siyang sigaw mula sa itaas ng talampas. Isang babae ang nahulog mula sa bangin. Tuluyang tumama sa lambak ng mga puno. Napalingon si Eladio at sa isang iglap, lumipad ang kanyang katawan mula sa lupa. Tinawid ang hangin at sinalo ang walang malay na katawan ng dalagang nahulog. Mainit ang katawan nito. Sugatan. Ang kanyang mga damit ay parang mula sa syudad. May ginto at perla sa laylayan. Tanda ng marangyang pamumuhay. May mga sugat sa braso at binti. Dahan-dahan niya itong inilibing sa damo. At saka, tinawag niya ang mga halaman upang maghilom sa mga sugat ng dayuhan. Anong ginagawa ng isang mortal sa ganitong kalalim na bahagi ng gubat? Tanong nito sa sarili. Ngunit sa kabila ng tanong, naroon ang kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi ito dahil sa takot o panganib. May tila mainit na apoy na bumalot sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, dumilat ang dalaga. Napabulagat ito at halos mapasigaw nang makita si Eladio. "Sino ka?" Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na saktan ka. Ako ang tagapangalaga ng kagubatan. Naliligaw ka, hindi ba? Nagpumiglas ang dalaga ngunit masyado pa itong nangihina. "Nasaan ako?" "Sa pagitan ng mundo ng tao at ng hindi mo kayang ipaliwanag." Tahimik na tumitig ang dalaga sa kanya. Ako si Amara, mula sa Maynila. Sa totoo lang, tumakas ako. Pinilit kasi akong ipakasal sa lalaking hindi ko naman mahal." Napakurap si Eladio. Tumakas. Iniwan ang buhay na marangya upang makaligtas sa tanikala ng sapilitang pag-ibig. May nakita siyang aninag ng tapang sa likod ng takot ni Amara. Doon nagsimula ang araw-araw na pagkikita nila. Inilagaan ni Eladio si Amara. Pinakain ng bunga ng engkanto, pinainom ng tubig mula sa lawa ng diwata, at ipinakita sa kanya ang ganda ng kagubatan. Isang ganda na hindi nakikita ng mga mortal na dumaraan lang upang magputol ng puno o manghuli ng hayop. "Hindi ko alam na may ganitong lugar pala," sabi ni Amara habang pinagmamasda ng mga alitaptap na parang mga bituin sa lupa. "Hindi ito para sa lahat. Tanging mga pusong tunay na bukas at mapagpakumbaba ang nakakapasok dito." Napangiti si Amara. "At ikaw, ilang taon ka na bang naninirahan dito?" Nagkatinginan sila. May katahimikang tila kay bigat sa pagitan nilang dalawa.
Mas matagal pa sa kayang bilangin ng kalendaryo nyo. Tila isang bugso ng hangin ang dumaan sa pagitan nilang dalawa. Mainit, malambing. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Eladio ang unti-unting pagbabago sa sarili niya. Ang mga bulaklak na minsang hindi niya pinapansin, ngayon ay tila mas makulay. Ang mga awit ng ibon, mas masarap pakinggan. At ang katahimikan ng gabi, ngayon ay tila naghihintay sa mga tawa ni Amara. May dahilan kung bakit ako dinala dito. Sabi ng dalaga isang gabi habang sila ay nakaupo sa ilalim ng punong nara. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay pero salamat, Eladio. Ngumiti ang engkanto. Ngunit sa loob-loob niya, may takot na nagsisimulang sumibol. Ang pag-ibig ay hindi dapat sa kanya. Ang mga mortal at engkanto ay hindi itinakdang magkatuluyan. Subalit paano kung ito ay hindi na malilihim? Sa panahong iyon, hindi niya alam na ang puso ay kay daling buksan. Ngunit napakahirap isara kapag nasugatan. Hindi niya alam, ang ngiti ni Amara ay simula ng kasaysayang babago sa kanyang katahimikan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng lunti ang gubat, sa pagitan ng mundo ng tao at ng engkanto, tumibok ang puso ng isang nilalang na akala niyang matagal nang tumigil sa pagtibok. May mga pag-ibig na dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Walang babala, walang pasakalye, walang kondisyon. Isa na roon ang nadama ni Eladio. Sa mga araw na lumilipas, si Amara at Eladio ay naging tila dalawang bituing nagtatagpo sa iisang langit. Sa bawat gising ni Amara, sa maliit na silungan sa ilalim ng mga punong kahoy, nandoon si Eladio. May dalang prutas, may mga halamang gamot, at may ngiting hindi niya matukoy kung mabangis o mapagkalinga. Naglakad sila sa loob ng gubat habang si Eladio ay nagtuturo ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga mortal. Mga duwendeng nagtatago sa mga ugat, mga diwata ng hamog, mga hayop na marunong magsalita ngunit pinili ang pananahimik. Sa piling ni Eladio, si Amara ay tila muling isinilang. Napalaya mula sa mga tanikala ng lungsod, ng yaman, ng sapilitang kapalaran. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Amara isang hapon habang sila ay nakaupo sa tabi ng lawa. Dahil nararapat kang tulungan. Sagot ni Eladio, hindi tumingin. Hindi mo ako kilala, ngunit nararamdaman kita. Tahimik, humaplos ang hangin, kasabay ng mabining sayaw ng mga dahon. Sa katahimikan, may salitang hindi kailangan bigkasin. Ang damdaming unti-unting lumalalim. Isang gabi, sa gitna ng ulan, sa ilalim ng isang lumang balete, tumigil si Amara sa paglalakad. Basa ang kanyang damit, nanginginig sa ginaw. Gusto mo bang bumalik sa Maynila? Tanong ni Eladio. Hindi ko na alam kung saan ako nababagay. May lugar para sa'yo rito, kung gugustuhin mong manatili. Tumitig si Amara kay Eladio. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging misteryoso, ay puno ng lungkot na tila matagal nang kinukubli. Lumapit siya at tinakpan ng kamay ang pisngi ng engkanto. Eladio, anong klaseng nilalang ka ba talaga? Napapikit ang engkanto. Ito na ang sandali. Dapat na niyang sabihin. Hindi ako tao, Amara. Isa akong engkanto. Ako ang tagapangalaga ng gubat na ito sa loob ng maraming daang taon. Hindi sumagot si Amara. Hindi siya umatras. Hindi siya sumigaw. Sa halip, unti-unti niyang inabot ang kamay ni Eladio at mahigpit na hinawakan.
Ngunit ang puso mo, totoo. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan, nagsanib ang init ng kanilang paglalapit at ang lamig ng kanilang pinanggalingan. Niyakap ni Eladio si Amara. Mahigpit, taimtim, punong-puno ng pangako. Simula noon, hindi na lamang sila magkaibigan. Sa bawat umaga, magkasama silang nanginginain ng prutas. Nagkikwentuhan sa lilim ng puno. Nagtatawanan habang nilalabanan ng lamok sa tabing ilog. Tila ba ang buong kagubatan ay nagdiriwang. Ang mga bulaklak ay nagsabog ng halimuyak. Ang mga ibon ay kumakanta ng bago nilang awitin. Maging ang hangin ay tila mas banayad, mas masaya. Sa loob ng ilang linggo, si Eladio ay muling naging buo. Nawalan siya ng takot. Naramdaman niyang maaaring hindi mali ang magmahal ng isang mortal. Baka nga, tama ito. Dahil wala namang mas dalisay pa sa isang pusong hindi naghahangad ng kapalit. Kung ang pag-ibig ko ay hindi sapat para manatili ka rito, handa akong palayain ka. Minsang nasabi ni Eladio habang pinagmamasdan si Amara sa liwanag ng buwan. Ngunit ngumiti lang ang dalaga. Hindi ko na kailangan ng Maynila kung ikaw naman ang kapiling ko. Mga salitang tila musika sa hangin. Mga pangakong iniluhod ng buwan. Isinumpa ng mga bituin. At isinulat sa dahon ng bawat puno sa kagubatan. Ngunit sa likod ng bawat matatamis na sandali, may lihim na hindi nabubunyag. Lingid sa kaalaman ni Eladio, tuwing madaling araw, bago siya magising, may lihim na nilalakbay si Amara. Sa tabi ng kagubatan, sa labas ng sakop ni Eladio, may maliit na liwasan kung saan siya nakikipagkita sa isang lalaking mortal. Si Tomas, matangkad, maalalahanin, ang lalaking dapat sana niyang pakasalan. Mahal mo ba ako o ginagamit mo lang ako para makalimutan siya? Minsang tanong ni Tomas habang hawak ang kamay ni Amara. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Sagot ng dalaga. Tila may luha sa mga mata. At habang yakap-yakap siya ni Tomas, habang ang kanyang labi ay dumadampi sa labi ng lalaking hindi engkanto, sa kabilang dako ng gubat, si Eladio ay nagising. Hindi dahil sa ingay kundi dahil sa pakiramdam. Isang pakiramdam na parang may lamat sa hangin. Parang may aninong hindi dapat naroon. Parang may puso siyang nagsusumigaw kahit walang salita. Amara, nasan ka? Bulong niya. Tahimik ang gabi. Ngunit ang kanyang dibdib ay kumakabog sa kaba. May bagyong parating. Hindi sa kalikasan kundi sa kanyang puso. At sa pagtatapos ng bahaging ito, may tanong na bumabalot sa hangin. Ano ang tunay na nilalaman ng puso ni Amara? At ano ang kahihinatnan ng pag-ibig na binuo sa gitna ng kagubatan? May mga gabing tahimik, ngunit hindi mapakali ang puso. Parang ang kalikasan mismo ay nagbabadya ng unos na hindi pa dumarating. Ganito ang gabi nang simulang kumirot ang pakiramdam ni Eladio. Mula sa kanyang silungan sa gilid ng lawa, nakatingin siya sa kabilugan ng buwan. Sa karaniwan, ito ay kanyang kaibigan, saksi sa paglalim ng kanyang pag-ibig kay Amara. Ngunit ngayong gabi, tila malamig ang liwanag nito. Tila ba hindi pumapabor? Amara, bakit tila ba malayo ka kahit narito ka lang? Bulong niya sa hangin. Ilang araw na niyang napapansin ang pagbabago. Mas bihira na ang mga tawa ni Amara. Mas madalas siyang malalim ang iniisip. Lumulutang sa gitna ng katahimikan. Tuwing gabi, pinipilit ng engkanto na huwag manghinala. Huwag magtanong. Sapagkat kapag minamahal mo ang isang tao,
Kadalasan ay mas pipiliin mong magbulag-bulagan kesa masaktan. Ngunit dumating ang gabi ng pagsubok. Habang nagpapahinga si Eladio, napansin niyang wala sa tabi niya si Amara. Tumayo siya. Pinakiramdaman ng paligid. Hindi nagpakita ang mga diwata. Tahimik ang mga ibon. Maging ang mga bulaklak ay nakatiklop. Isang tanda. Isang aninong mabilis na gumalaw sa malayo ang kanyang natanaw. Hindi niya kailanman sinusundan si Amara. Ngunit ngayong gabi, napuno na ang kanyang puso ng tanong na kailangang masagot. Tahimik siyang lumipad. Hinayaang dalhin ng hangin ang kanyang katawan. Hanggang sa marating niya ang bahaging iyon ng gubat na hindi niya madalas puntahan. Ang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Doon, sa tabi ng isang maliit na kapilya, sa ilalim ng punong akasya, may dalawang nilalang na magkahawak kamay. Isang dalaga at isang binatang mortal. Hindi na kailangang magtanong pa. Hindi na kailangang lumapit. Hindi na kailangang mag-isip. Si Amara yon. At ang lalaking kayakap niya, si Tomas. Ang lalaking minsang binanggit ni Amara bilang bahagi ng kanyang nakaraan. Ang lalaking kanyang tinakasan. Mula sa kanyang kinatatayuan, parang huminto ang mundo ni Eladio. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makaiyak. Ang puso niyang akala niya ay nabuo na, ay muli na namang nadurog. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matalim, mas masakit, mas malalim. Narinig niyang nagsalita si Tomas. Kailan ka ba babalik sa akin, Amara? Hanggang kailan mo ko ililihim sa nilalang na yun? Tomas, mahal ko si Eladio. Pero hindi ko siya lubos na naiintindihan. Hindi siya kagaya natin. At sa tuwing kasama ko siya, para akong alipin ng hiwaga. Sa'yo, hindi ko kailangang magbago. Ako ay ako. Kung gano'n naman pala, bitawan mo na siya. Mariing wika ni Tomas. Tahimik, dumaan ang hangin. Walang sagot na lumabas mula kay Amara. At sa kawalan ng kasagutan, doon na tuluyang gumuho si Eladio. Wala siyang sinabing salita. Hindi siya nagpakita. Hindi siya sumigaw. Ngunit sa kanyang puso, may isang sumpang tahimik na bumalot. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang silungan, binasag niya ang salamin ng diwata. Isang mahiwagang salamin na nagbibigay ng maliwanaw na pagtingin sa nakaraan. Pinatigil niya ang pag-awit ng mga ibon. Pinangyaring manlupaypay ang mga halaman. Tumangis ang kagubatan, kahit hindi nito alam kung bakit. Kinabukasan, nagbalik si Amara. Dala ang mga bungang kahoy na dati nilang kinakain. Eladio? Tawag niya. Katahimikan. Eladio, narito ako. Tahimik pa rin. Naglakad siya patungo sa lawa. Ngunit iba na ang itsura nito. Ang tubig na dati ay malinaw ay ngayon ay kulay abo. Ang mga bulaklak ay malanta. Wala ni isang hayop na sumalubong sa kanya. Doon niya nakita ang binatang engkanto. Nakaupo sa isang batong malapit sa punong nara. Matigas ang mukha. Malamig ang mga mata. Amara. Aniya, malamig ang tinig. Ngayon ko naintindihan na ang tao ay kayang magpanggap ng pag-ibig. Ngunit ang tunay na damdamin, lumilitaw kapag ang dilim ay dumadalaw. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Eladio, nakita mo? Tumango ang engkanto. Ang hindi mo sinabi ang siyang sumira sa akin. Hindi ko sinasadya. Nalilito lang ako. Hindi ako isang laruan, Amara. Ang puso ng engkanto,
Kapag binigyan mo ng pag-asa at sinaktan, ay hindi tulad ng sa tao. Mas matindi ang sugat, mas malalim ang hinagpis. Lumapit si Amara. Humawak sa kanyang kamay. Mahal pa rin kita. Ngunit hinawi ni Eladio ang kamay nito. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Matangkad, may puting buhok na lumilipad sa hangin at mga matang tila apoy ng buwan. Hindi na siya ang maamong engkanto. Siya na ngayon ay nilalang ng galit. Umalis ka na sa gubat ko, Amara, at wag na wag mong subukang bumalik pa. Pero Eladio, lisanin mo ang lugar na to bago ko tuluyang mawala ang natitirang awa sa puso ko. Luha ang tumulo sa mga mata ni Amara. Ngunit wala siyang magawa. Ang dating malamig na kagubatan na naging tahanan niya, ngayon ay tila bangungot. Lumakad siya palayo. Habang ang hangin ay lumalakas, ang mga sanga ay tila humaharang at ang langit ay nagdidilim. At si Eladio nanatili sa batong iyon. Tahimik, nanginginig. Ngunit sa kaloob-looban niya, may nag-aalab. Galit, puot, hinagpis. Doon, sa ilalim ng buwan na minsang naging saksi sa pagmamahalan nila, ipinanganak ang isang sumpang matagal niyang itinatago. Na hindi na siya muling iibig pa. Na mula sa gabing iyon, siya na ang magiging engkantong kinatatakutan. Hindi madali ang paghilom ng pusong binigo, lalo na kung ang pusong iyon ay isang nilalang na hindi sanay sa pagkakanulo. Ang puso ni Eladio na minsang puno ng kabutihan at pagmamahal, ngayon ay naging kuta ng galit, hinagpis, at malamig na pagkamuhi. Lumipas ang mga buwan, sa kagubatang minsang masigla at makulay, unti-unting nawala ang ningning. Ang lawa na dati ay malinaw ay naging madilim at malansa. Ang mga ibon, lumipad palayo, at ang mga hayop ay nagkubli, natakot sa pagbabagong dumating sa kanilang tagapangalaga. Ang dating kaaya-ayang liwanag ng engkanto ay ngayon ay napalitan ng aninong dumadaloy sa paligid niya. Hindi na siya naglalakad upang pagbasda ng mga bulaklak. Hindi na siya umaawit. Sa halip, siya ay palaging nakaupo sa ilalim ng punong nara, kung saan niya unang tinanggap na mahal niya si Amara. Ngayon, yon ang naging simbolo ng kanyang pagbagsak. Sa bawat araw na lumilipas, ang dating mapagkalingang engkanto ay naging malamig, mapanakit, at mapangwasak. May isang grupo ng mga mangingisda mula sa kalapit na nayon ang minsang nagtangkang lumapit sa lawa upang manghuli ng isda. Pagpasok pa lang nila sa hangganan ng kagubatan, niliglig na sila ng malamig na hangin. Isang matandang lalaki sa kanila ang biglang nanigas, namutla, at bumagsak sa lupa na tila nakakita ng multo. Sa loob ng ilang sandali, lahat sila ay napalayas ng mga tumitindig balahibong tinig sa hangin. Umalis kayo. Ito ay hindi na inyong lugar. At mula noon, ang buong nayon ay nangilabot sa kwento ng bagong anyo ng gubat. Wala nang naglakas loob na pumasok. Maging ang mga albularyo ay nagsabi, ang tagapangalaga ng Sierra de la Luna ay hindi na ang engkantong kilala natin. Siya ay naging nilalang ng kadiliman. At ganoon nga, 200 taon ang lumipas. Sa mahabang panahong iyon, si Eladio ay nanatiling buhay. Ngunit, tila hindi namumuhay. Wala na siyang tinatanggap na bisita. Wala siyang pinayagang pumasok. Maging ang mga diwata na minsang kaibigan niya ay hindi na muling nagpapakita sa kanya. Ang kagubatan ay tila naging nilamo ng isang lumang sumpa. Malamig, madilim, at puno ng sigaw ng mga nilalang na nangahas pumasok. Ngunit kahit ganoon, sa bawat bagyo, sa bawat pag-ikot ng buwan,
Sa bawat bulong ng hangin, naroon pa rin ang pangalan ni Amara sa kanyang isipan. Hindi dahil minamahal pa niya ito, kundi dahil siya ang paalala ng kanyang kahinaan, ng kanyang kabaliwan, ng kanyang pagkasira. Kaya't hindi na siya muling nagtiwala, hindi na siya muling ngumiti. Kahit may mga panahon na sa kanyang panaginip, may batang engkanto na umaawit ng awit ng pag-ibig. Panaginip lamang, bangungot marahil. Isang gabi, sa 178 taon ng kanyang pag-iisa, tumayo siya mula sa ilalim ng punong nara. Tinignan niya ang buwan na muling namilog. Tila ba nang aasar? Tila ba nangungutya? Kay tagal na. Ngunit bakit narito ka pa rin, Amara? Sa bawat sulok ng alaala, naroon ka. Bakit hindi ka mapatid? Isang alingaw-ngaw mula sa malayo ang sumagot. Isang tinig. Hindi niya matukoy kung guni-guni lamang. Eladio. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit ramdam niya ang pagbabago. Parang may mga bagong hininga ang kagubatan. Parang may bagong nilalang na muling tumapak sa kanyang nasasakupan. Isang batang babae? Isang diwata? Hindi. Hindi niya alam. Ngunit may hindi pangkaraniwang presensya. At sa gitna ng dilim, naramdaman niyang bumalot sa kanya ang hindi niya naisip na muling mararamdaman. Pagkagulo. Hindi ito kagaya ng takot. Hindi rin ito tuwa. Isa itong pagbubulabog ng panatag na impyernong kanyang tinanggap bilang buhay. May tumating. Bulong ng hangin. May nilalang na ang puso'y dalisay. Ngunit ang mukha ay iyong kinamumuhian. Nang marinig niya ito, parang may kumalabog sa kanyang dibdib. Parang isang kulog sa gitna ng tag-init. Parang isang mata na biglang dumilat matapos ang mahabang pagkakabulag. Imposible. Wala nang babalik. Mahina niyang sabi. Ngunit alam niya. Nararamdaman niya. May dumarating. May nilalang na muling sisira sa katahimikan ng kagubatan. At sa mismong gabi ring iyon, habang ang hangin ay sumisipol sa mga sanga at ang lupa ay tila kumikirot sa kanyang bawat yapak, tumingala si Eladio sa langit. Kung ito'y kapalaran, handa na akong pumatay ulit. Hindi niya alam na ang darating ay hindi upang sirain siya, kundi upang subukang ibalik ang engkantong minsan ding umibig. May mga araw na kahit ang pinakaitim na ulap ay napapalitan ng liwanag. Hindi agad, hindi madali, ngunit dumarating. Ganito ang panibagong kabanata sa kwento ni Eladio. 200 taon na siyang nagkukubli sa likod ng anino. Matagal na niyang iniwan ang pagiging tagapangalaga ng kagubatan. Sa halip, siya na ngayon ang kinatatakutan ng lahat. Isang nilalang na pinalayas maging ng mga diwata. Sapagkat ang kanyang puso ay hindi na kayang abutin ng sinag ng araw. Ngunit sa araw na iyon, sa gitna ng isang hindi karaniwang simoy ng hangin, may naamoy si Eladio na hindi niya naamoy ng napakatagal na panahon. Bango ng isang pusong walang dungis. Dumilat ang kanyang mga mata habang nakaupo sa isang mataas na sanga ng punong kahoy. Sa di kalayuan, may isang nilalang na nakatayo. Isang babae, dalaga, nakasuot ng maputing saya na parang bulaklak. Nakatalikod ito. Ngunit ang mga kilos nito ay may pagkamaingat. Para bang iginagalang ang bawat dahon na tinatapakan. Muli niyang naamoy ang samyo ng kaluluwa nito. Banayad, mabango, walang bahid ng kasinungalingan. Ngunit ang higit na nagpayanig sa kanyang katauhan ay ang mukha ng dalaga. Pagharap nito sa araw, nalantad ang mukha. Ang mga mata, ilong, labi,
Walang pinagkaiba sa mukha ni Amara. Napaatras si Eladio. Hindi. Hindi maaari. Napatitig siyang muli. Ngunit oo, iyon nga, ang mukha ng kanyang dating minahal. Ang mukha ng babaeng minsang sinumpa niya. Ang babaeng sumira sa kanyang pagkatao. Pero iba ang tingin ng dalagang ito. Walang bahid na panilinlang sa mga mata. Walang bigat ng kasalanan sa kanyang mga balikat. Para bang inosente. Isabela, yan ang pangalan niya. Isa siyang dalagang tagalungsod na sa paghahanap ng inspirasyon para sa kanyang mga pinta ay napadpad sa bundok ng Sierra de la Luna. Ang matandang nanay na albularyo sa kanilang baryo ang nagsabi sa kanya, "Doon ka magpunta, iha. Doon mo mahahanap ang kulay ng kaluluwa mo." Hindi man alam ni Isabela kung ano ang ibig sabihin nito. Naglakad siya, umakyat, at sa hindi inaasahang pagkakataon, narating niya ang bahagi ng gubat na kahit mga kasamang pintor ay takot puntahan. Pero siya, hindi. May kung anong humihila sa kanya doon. Para bang may tinig na bulong sa kanyang panaginip mula sa pagkabata. Isang tinig na ngayon ay tila nabubuo sa hangin. Eladio. Napapitlag ang engkanto. Hindi niya alam kung guni-guni o boses na totoo. Ngunit narinig niya iyon. Si Isabela, sa hindi niya malamang dahilan, ay tila konektado sa kanyang nakaraan. At siya, sa kabila ng galit at sumpa sa kanyang puso, ay hindi makalayo. Sa halip, sinundan niya ito, pinagmasdan mula sa malayo. Sa tuwing si Isabela ay pipinta ng bulaklak, nahuhuli niyang ginuguhit nito ang punong nara. Sa tuwing hihiga sa damuhan, binabanggit nito ang mga pangalan ng hayop na dapat ay hindi nito alam. Sa gabi, kapag si Isabela ay natutulog sa ilalim ng tolda, naririnig ni Eladio ang kanyang pag-awit. At yon ay ang kaparehong awit na minsang inawit ni Amara sa kanya. 2.5 siglo na ang nakalilipas. Hindi na lamang ito pagkakatulad ng mukha. May ugnayan. May tali ng kaluluwa. Isang araw, habang si Isabela ay gumuguhit sa lilim ng punong kahoy, napansin niyang may isang uri ng bulaklak na sumibol sa kanyang tabi. Asul na liryo. Isang uri ng halamang engkanto na hindi tumutubo sa harap ng masamang nilalang. Napakunot noo si Isabela. "Ang ganda mo naman." Sa likod niya, mula sa mga aninong nagtatago sa pagitan ng puno at ulap, naroon si Eladio. Nakamasid, tahimik, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, humihinga ng mabigat. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na muling masaktan. Takot na muling matukso ng damdaming minsang nagwasak sa kanya. Hindi na ako muling iibig. Isa lamang siyang anino ng nakaraan. Ngunit kinabukasan, nang makita niyang nadula si Isabela at muntik nang tumama ang ulo sa isang bato, hindi siya nakapagpigil. Sa isang iglap, lumitaw siya. Mabilis na sinalo ang dalaga. Hinawakan sa bewang. Tinakpan ng kamay ang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Nagkatitigan sila. Ang mukha ni Isabela ay maputla sa gulat. Ngunit hindi takot ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa halip, pagkamangha. "Hindi kita kilala, pero bakit parang ramdam kong nakita na kita? Sa panaginip?" Hindi sumagot si Eladio. At sa unang pagkakataon matapos ang 200 taon, muling tumibok ang kanyang puso. Hindi ng buong buo, ngunit sapat upang maramdaman niya na siya ay buhay pa rin. Lumisan siya bago pa siya tanungin pa ng dalaga.
Iniwan niya itong ligtas, ngunit naguguluhan. At sa kanyang pagtalikod, muli niyang nilingon si Isabela. Kung ikaw ay siya, kung ikaw ay hindi siya, bakit ang puso ko ay natutokso muli? At sa gabing iyon, habang ang buwan ay kalahating bilog, habang ang bituin ay parang nakamasid, binulungan ni Eladio ang sarili. Isa tong pagsubok at maaaring ako'y biguin muli. Ngunit kahit ganito ang takot, may liwanag nang muli sa kanyang paligid. Liwanag na hindi niya hiniling, pero baka ito ang kailangan niyang yakapin. May mga sugat na akala mong hindi nagagaling. Sugat na paulit-ulit mong binabalikan. Hindi para gamutin kundi para maramdaman muli ang sakit. Para hindi makalimot. Ganyan ang naging buhay ni Eladio sa loob ng 200 taon. Sa kanyang puso ay may sugat na hindi lamang nilikha ng pag-ibig, kundi ng pagkakanulo, ng pagtitiwala na ibinigay sa maling tao. Ngunit sa pagdating ni Isabela, isang dalagang hindi niya kilala ngunit tila kilala niya mula sa kailaliman ng kanyang alaala, ay biglang nabasag ang pader na matagal niyang itinayo. Unti-unti, ang gabi ay tila hindi na ganoon kaitim. Ang hangin ay hindi na kasing lamig. At ang kanyang mga mata, na nasanay nang pumikit sa liwanag, ay muling natutong tumingin sa araw. Sa mga sumunod na araw, hindi siya nagtago. Hindi niya man tuwirang nilalapitan si Isabela. Lagi siyang nasa paligid. Tumatayo sa malayo habang ito ay nagpipinta. Nakikinig sa tinig nito habang inaawit ang mga lumang kanta. Kanta ng kagubatan, ng diwata, at minsan, kanta rin ni Amara. At isang gabi, habang si Isabela ay natutulog sa kanyang tolda, may dumating na ligalig. Isang halimaw mula sa silangan. Isang nilalang na matagal nang nais mapasakamay ang kagubatang noon ay pinamumunuan ni Eladio. Dahil sa matagal na pagkawala ng engkanto sa kanyang tungkulin, sinamantala ng nilalang na ito ang kahinaan ng kagubatan. Sinira ang mga punong may buhay. Tinakot ang mga nilalang sa paligid. At ngayon ay papunta na sa kinaroroonan ni Isabela. Narinig ni Eladio ang kaluskos. Naramdaman niya ang panalamig ng lupa, ang buntong hininga ng mga punong natatakot. At sa isang iglap, biglang bumalik sa kanyang katawan ang kapangyarihang matagal niyang hindi ginamit. Hindi para sa paghihiganti, hindi para sa kapangyarihan, kundi para ipagtanggol. Isabela! Sigaw niya habang humaharang sa pagitan ng dalaga at ng halimaw. Tumakbo ka! Ngunit hindi tumakbo si Isabela. Sa halip, lumapit siya kay Eladio. At sa unang pagkakataon, hindi na ito nagulat sa itsura niyang engkanto. Mahaba ang buhok, kumikislap ang balat, at nag-aalab ng mga mata. Hindi ako aalis. Nandito ako para sa'yo. Nagtama ang kanilang mga mata. At doon, sa mismong sandaling iyon, ay muling umusbong ang isang damdaming matagal nang inilibing. Hindi ng isang alaala, kundi ng isang panibagong simula. Naglaban si Eladio at ang halimaw. Matindi ang banggaan. Umuga ang lupa. Nabiyak ang ilang punong kahoy. Ngunit sa huli, nanaig ang liwanag sa kanyang loob. Sa tulong ni Isabela, na nagdasal at umawit ng awitin ng mga diwata, napalayas ang halimaw, napawi ang dilim. Pagkatapos ng labanan, bumagsak si Eladio sa lupa. Sugatan, nanghihina. Lumuhod si Isabela sa tabi niya. Niyakap siya at iniyakan ang bawat galos at pasa sa katawan nito. Bakit hindi mo ako iniwan? Tanong ni Eladio, mahina ang tinig. Sumagot si Isabela habang pinupunasan ng dugo sa kanyang pisngi.
Hindi ko alam kung sino si Amara. Hindi ko alam kung anong sakit ang iniwan niya sa'yo. Pero alam ko, simula pa pagkabata, panaginip ka na ng puso ko. Hindi kita kilala, pero minahal na kita bago pa kita makita. Bago pa ako makarating dito. Doon nagbukas ang mata ni Eladio. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, naiintindihan na niya na ang pagmamahal ay maaaring masaktan, ngunit hindi nito kailanman kailangang manatiling wasak. Na ang galit ay maaaring magtagal na tumira sa puso, ngunit hindi ito kailanman kasing lakas ng pagpapatawad. Na minsan, ang tadhana ay muling nag-aalok ng pagkakataon, hindi upang balikan ang nakaraan, kundi upang buuin ang sarili. Kinabukasan, muling sumibol ang mga halaman sa kagubatan. Ang mga ibon ay bumalik. Ang mga diwata ay muling lumitaw at lumipad sa paligid. Ang lawa, matapos ang 200 taon, ay muling luminaw. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Eladio at Isabela. Magkahawak kamay, tahimik, ngunit buo. Hindi na lamang siya tagapangalaga ng gubat. Siya na rin ngayon ang tagapangalaga ng puso ng babaeng handang magmahal sa kanya ng buo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa paglipas ng panahon, naging alamat si Eladio at Isabela. Sinasabing may engkanto sa Sierra de la Luna na may kasamang dalagang may gintong tinig. Na tuwing bibilog ang buwan, maririnig ang awitin ng pag-ibig mula sa gitna ng kagubatan. At kung sakaling mapadaan ka roon, huwag kang matakot. Dahil ang engkantong minsang binalot ng hinagpis, ay ngayon ay may pusong natutong magpatawad. At muli, natutong magmahal. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwento ko. Kayo po ba? May kwentong engkanto rin po ba kayo? I-comment niyo po yan sa comment section natin. Malay mo, gawan natin ng istorya yan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.